Nung isang araw, hindi ko natapos ang paggawa ng padalagan dahil kinulang na yung aking kahoy. Dahil ang aking baklad ay malapit lang sa tabi, kaya kailangan ang lambat nito ay umabot hanggang dito sa may buhangin. Bago ako nag-umpisa na itusok yung mga kahoy, ay naglagay muna ako ng tali para masigurado ko na ito ay dire-diretso. Meron din mga nagtatanong sa akin kung para saan daw itong aking ginagawa. Ang baklad po ay isang trap sa dagat na nakakahuli ng sari-saring isda, alimango, hipon, at kahit anong lamang dagat na pumasok dito ay nahuhuli nito. Maliban lang sa maliliit na isda dahil ang gamit naming lambat ay malalaki ang butas. Tulad ng iba pang panghanap buhay sa dagat ay hindi ito laging may huli, minsan naman wala. Dahil ito ay nakaabang lang kung ano ang pumasok sa loob nito. Sa pagbabaw naman ng kahoy ay ginagamitan namin ng malaking bakal dahil kailangan meron na munang butas bago ipapasok na lang yung kahoy. Nung nag-uumpisa pa lang kami sa paggawa ng bakla dito, itong pwesto namin ay puro buhangin. Kaya sabi ko dun sa nagtuturo sa amin sa paggawa ay huwag nang gumamit ng bakal. Kaya naman ibaon itong kahoy dahil nga puro buhangin. Kaya lang sabi niya sa ibabaw lang ang buhangin dito pero sa ilalim ay puro bato na. Kaya pagkalipas ng ilang buwan ay lumakas yung dagat kaya yung mga buhangin ay napunta ulit sa gilid. Kapag natapos na ako sa paglagay ng kahoy, maglalagay pa rin ako dito ng kawayan sa itaas na magkokonekta sa bawat isa. Yun kasi ay makakadagdag tibay pa para kahit na lumakas konti yung dagat ay hindi agad ianod ang mga kahoy. Mula dito hanggang dun sa may baklad ay nakompleto ko na lagyan ng kahoy. Kaya lang mayroon naman akong nakitang may siwang. Ibig sabihin merong natanggal na kahoy. 2 araw pa lang ang nakalipas na bawasan na agad. Kaya ganyan ang iniiwasan kong mangyari kaya naglalagay ako ng kawayan sa itaas. Nang natapos na ako sa paglagay ng kahoy, yung kawayan na sana sa itaas ang sunod kong gagawin. Kaya lang hindi pa ako nakakabili, kaya yung ibang gawain na muna ang tatapusin ko. Kaya pumunta na agad ako dun sa una kong bunuan na ginawa dahil ito ay aking lilinisan. Kailangan kasi maalis yung mga malalaking bato sa loob nito para hindi makasagabal sa paglagay ng lambat. At ang isa pa sa dahilan kung bakit ito kailangan linisan para kapag naguhuli na ng isda ay yung ginagamit na silo ay hindi sumabit sa mga bato. Kapag nailagay ko na ang lambat dito sa baklad, yung mga bato naman ay itinatambak namin sa may gilid para sigurado na hindi umangat at hindi makalabas ang isda. Daming proseso at nakakapagod pero sulit naman kapag meron na itong huli.